MasterJet start po ng resignation ko December 1. Kasama pa po kaya ako sa bibigyan na bonus ni PBBM na 10k po kaya, no? Although we're not sure kung ano talaga yung halaga. At kung may makukuha po kaya akong clearance sa GSIS kahit may kulang pa po ako sa GFAL at MPL. Uunahin po natin dito po sa bonus, no? Bonus to ni PBBM. We're not sure, no, kung wala pa naman pong order. Pero pag meron pong order for SRI at kayo ay December 1 yung effectivity. So, ibig sabihin by November 30, nasa serbisyo pa kayo. Last day of service po ninyo ay November 30. Kung yung guidelines ay the same with last year, no, na dapat still in service as of November 30, then it means na you are eligible. Now, meron ka dapat makukuha buo. Kung ganun pa rin yung laman ng guidelines kasi December 1 yung effectivity ng resignation mo, so walang problema dyan. Doon po sa PEI, eligible din po kayo kasi November 30 in service po kayo, so walang problema. Tapos dito po tayo sa clearance sa GSIS kahit may kulang pa sa GFAL at MPL, walang problema din po sa part ng GSIS, no, kung kahit po meron pa kayong balances sa inyo pong MPL at sa inyong GFAL ay pwede po na walang problema sa clearance ng GSIS. Dito po kasi ay mayroon pa kayong utang, tapos doon na po kasi yan makikita during your pag-process sa claims, no? Kasi makikita po yan if meron pa kayong makukuha na claims, considering na meron pa kayong loan. Titingnan po yan kung magkano po yung pwede nyo ma-avail sa claims po ninyo. Kasi resignation po pala ito, no. Buti sana kung umabot ka ng 15 years. No, kung umabot ka ng 15 years sa serbisyo, you are eligible for a pension. So pwede na baka anong option, no, ng GSIS dyan. Kasi kapag umabot ka ng 15 years, meron ka makukuha na 18 times sa computed pension. So, yung 18 times ng computed pension mo, doon ibabawas, or yun po yung gagamitin pambayad doon sa balanse ng inyong utang sa MPL at sa ito po sa GFAL. Ngayon, kung 60 ka na, tapos nag-retire, sa case kasi is resignation. Pero kung nag-retire ka, if ever nag-retire ka tapos may utang ka pa, ay walang problema din po yun kasi may option ka na pwedeng kalahati lamang ng utang yung bayaran mo, tapos yung natirang kalahati ay ibabawas from your pension for the next 3 years. Pwede na ganon. O kaya ay 75% lang yung bayaran or 25%. Basta yung balanse po ay ibabawas from your pension kung pension agad po talaga. Pero dito po kasi is resignation, so possible na below 60 yung edad ng sender. Pero yung consideration na lamang na titingnan natin ay kung yung years of service, no, yung PPP po ninyo. Kung umabot po yan ng 15 years, walang problema kasi magkaka-pension ka. So upon separation, meron kang 18 times ng pension. Doon po kukunin yung pambayad doon sa balanse ng MPL at maging sa GFAL. Pero kung ang case po ninyo ay below 15 years ang PPP, so napakaliit lang, no, maliit lamang yung makukuha ninyo na parang payment, cash payment. So mayayari po niyan isang buwan ng inyo pong basic average monthly basic salary, no, average po ng last 3 years na basic salary, 1 month basic pay in every year of service. So may tendency po na maliit lamang yung makukuha. Kung 5 years pa lamang po kayo, so good for 5 months lang ng average compensation. So I'm sure na yung lahat ng yun ay talagang mapupunta doon pambayad sa inyo pong utang, no, kung maliit lamang yung inyo pong claim. So nasa agreement na po yan ninyo ni GSIS as to kung paano po nila sisingilin sa inyo yung kulang sa inyo pong utang if ever po na ang senaryo ay mas malaki yung utang kaysa benefits. Pero mas maganda po niyan kung mas malaki yung benefits yung claims versus doon po sa balanse ng utang. Kasi wala na po kayong iisipin after po na yung inyo po resignation at pag-process ng claims kasi magiging fully paid po siya during the process of your claims.
So, case-to-case basis po yan ang mangyayari, pero nevertheless, magkakaroon pa rin po kayo ng clearance from GSIS basta makipag-ugnayan po kayo sa kanila and i-process po ninyo sa kanila yung claims po ninyo after po ng inyo pong separation.